Good day and welcome to Miss Galia Vlog. Pakinggan po natin ang mixing istorya na ibabahagi ko muna sa inyo. Araw ng Huwebes. 2 linggo pa lang mula nang dumating ako para sa aking 21 days na bakasyon mula sa trabaho ko sa ibang bansa sa gitnang silangan. Nagkaroon ako ng kakaibang experience na hindi ko inaasahan. Galing ako sa isang recruitment agency dahil may ipinadala ang HR namin na dokumento para ibigay sa isang worker din. Nasa EDSA pa si Rotonda ako at nag-iisip kung ano ang gagawin. Nakatayo ako sa tapat ng isang maliit na mall kung saan nakadugtong ang huling istasyon ng MRT. Pumasok ang misis ko sa opisina dahil may kailangang gawin na trabaho. Ang mga anak ko naman nasa school, kaya sabi ko ay boring pang umuwi ng bahay. Naisip ko na may herbal massage sa 4th floor ng mall kaya pinuntahan ko to. Hinanap po ang suki kong masahista, pero alauna pa raw ng hapon ang dating. 10:00 pa lang ng umaga ng oras na yun. Ang sabi ko ay babalik na lamang ako. Nag-ikot-ikot muna ako sandali at pagkatapos ng 15 minutes ay nagsawa na ako dahil sobrang liit ng mall. Naisipan ko na mag-bingo na nandoon din sa mall na yon para magpalipas ng oras. Nakaka 30 minutes na akong naglalaro nang mapansin ko sa bandang labas ng bingguhan na may isang estudyanteng babae. Kulay puti ang uniforme, nakatambay at nagte-text. Pansinin ang estudyante dahil maputito at mahaba ang buhok. Napansin ko na patingin-tingin siya sa direksyon ko. Siyempre, hindi ko iniisip na ako ang kanyang tinitingnan. Makatapos ang isa pang oras ay nagsawa na rin ako. Nanalo ako minsan, kaya panalo ako kahit papaano. Tumayo na ako at habang palabas ng bingguhan, ay nag-iisip ako kung saan ako kakain ng tanghalian. Nandoon pa rin ang babaeng estudyante at napansin ko na nakatingin siya sa akin. Napatingin naman ako sa kanya dahil magkalapit na kami. Napaka-sexing babae, yung tipo bang nakakagising ng pagkatao. Iniiwas ko agad ang aking tingin at maglalakad na patungo sa escalator nang narinig ko yung estudyante at tumawag ng, "Manong, excuse lang mo sandali." Siyempre, gumana naman ang aking pagiging alerto dahil maraming modus at scam sa Pilipinas ngayon. Lumingon-lingon muna ako sa paligid. At nakita ko naman na puro estudyante din yung iilang nakatambay sa paligid. Lumapit ako sa estudyante. "Ano yun, miss? Pinapangunahan na kita. Kung benta-benta yan na hindi ako bibili." Hingi ho sana ako ng tulong sa inyo. May kapalit naman Kailangan na kailangan ko lang. Alerto pa rin ako pero nakita ko sa mata ng babae na para itong nakikiusap. Parang nagpapaawa. Pero isip muna ang gumagana talaga sa akin, hindi puso. Pakiramdam ko, alam ko na kung saan ang tungo ng usapan namin. Itutuloy natin ang usapan natin. Kung ipapakita mo kung ilang cellphone meron ka at ibibigay mo sa akin ang baterya ng mga cellphone mo. Nasorpresa ako dahil iniabot niya sa akin ang kanyang maliit na bag at ako na raw ang tumingin ng bag kung may cellphone. Nang wala akong makita ay sinoli ko ang bag niya. Dumukot siya sa lahat ng bulsa niya. Sa 3 bulsa ay walang laman. Sa ika-4 ay nandoon ang cellphone niya. Kinalasagad niya ang baterya at iniabot sa akin. Medyo nakampante ako ng kaunti, pero malay ko kung may kasamahan ng estudyante at nagmamasid lang sa paligid. "Anong pangalan mo?" tanong ko sa babae. Inilabas niya sa may bulsa ng bag niya ang kanyang school ID at nakita ko na Julia ang name niya. Nag-aaral sa isang eskwela malapit sa Malacanang. "Kumain ka na ba, Julia?" tanong ko. "Hindi pa manong pero gusto ko lang malaman kung matutulungan niyo ko." "Ikaw ang tatanungin ko, Julia. Kanina mo pa ba ako target na kausapin? Kasi paano mo naman na-feel na makakatulong ako sa'yo?" "Gut feel lang ho.
Araw na may pasok pero nakatambay lang kayo. I think may kakayahan ka dahil hindi naman kayo magbibingo kung nag-leave lang kayo ng isang araw sa opisina nyo at mamahalin po yung cellphone nyo. Nasabi ko sa aking isipan na may talent mag-profile ang tao ang babaeng to. Hindi nga kaya modus to. Gusto ko nang umayaw at baka mapahamak ako pero kinakalabit ako ng aking pagkauhaw. Dapat ba kitang pagkatiwalaan kung matutulungan kita, Julia? Kayo ho. Ano man ang kondisyon nyo, susundin ko. Magtiwala ka lang. Wala ho akong gimmick. Wala akong masamang balak. Wala akong kasamahan o modus. Dala lang ng pangangailangan kaya ginagawa ko to. Sabi ni Julia. Can you give me a figure, Julia? 20K ang kailangan ko, Manong. At sasama ako sa inyo for 5 hours kung may 5K kayong may bibigay sa akin. No problem ang 5K, Julia. So, kain muna tayo? Manong, ayokong ma-expose na magkasama tayo. Siguro ikaw din, dahil may asawa ka na. Tinuro ni Julia ang singsing sa kamay ko. Pwedeng tumuloy na tayo sa isang private place. May pagkain naman dun, di ba? Malay ko, hindi pa ako nakakapunta dun eh. Pabiro kong sagot kay Julia. Dito na lang tayo sa katabi para malapit. Suggestion ni Julia. Pero pinapagana ko pa rin ang utak ko. Baka may kasamaan to sa kalapit na lugar na sinasabi niya. Akala ko ba ako masusunod, Julia? Sige po, suggestion ko lang naman para makapag-umpisa agad sana. Bakit? Nag-uumpisa na ba ang bilang sa 5 oras? Hindi ho. Pagpasok natin sa private place, ay doon palang mag-uumpisa ang 5 oras. Dumaan muna siya sa CR at paglabas ay nakapatong na ang isang t-shirt para hindi halatang naka-school uniform siya. Nag-shades din siya. Lumabas kami ni Julia sa likod na exit at pumara agad ako ng taxi. Sinabihan ko ang driver na sa bandang Baklaran na kami dalhin. Sa munting hotel ay umorder muna ako ng pagkain at nagkwentuhan kami. Bakit niya ginagawa ang ialok ang kanyang sarili kapalit ang pera? Pinapaaral daw siya ng kanyang tsuhi na may kaya sa buhay at kapatid ng kanyang nanay. Taga Batangas sila ng kanyang ina. Nabarkada siya sa may mga kaya sa buhay ng mga kaklase. Kaya minsan ang magbalak ang mga barkada na mag-trip sa Singapore at Malaysia, ay nahingi niya agad ang tuition sa kanyang tsuhin. Nagtaka ang kanyang tsuhin na bakit ang aga ng bayaran ng second installment sa SEM na yun. Nagdahilan siya na may discount pag napaagang magbayad. Ngayon, namumroblema siya dahil hanggang sa Martes sa susunod na linggo ang palugit ng bayaran ng tuition ni Julia sa kanilang school. Kung hindi, ay hindi siya makakapag-test. Siguradong incomplete siya at malalaman ng tito niya na ganoon pala ang nangyayari sa kanya. Baka hindi na nito tustusan ang kanyang pag-aaral. Dati muntik na rin itigil ang tsuhin niya ang pangtusto sa kanyang pag-aaral dahil sa nalaman na nagbo-boyfriend siya. Kaya itinigil na rin niya ang kanyang pagbo-boyfriend. Ayaw niyang manghiram sa kanyang mga barkada dahil nahihiya siya na ipakita na hindi siya ang may kaya kung hindi ang kanyang tito. Na ordinaryo lang ang kakayanan ng kanyang pamilya sa Batangas. Sabi ko sa kanya na pagkatapos sa akin ay 3 pa ang hahanapin niyang lalaki. O kung suswertihin siya ay may magbabayad ng 15K sa kanya para solve agad ang problema niya. Ilang araw ako nag-practice ng lakas ng loob, pero kayo lang yung una kong nilapitan. Kaya ang problema pa rin, kung may malapitan nga ako, pero hindi naman ako matutulungan agad. Meron na lang ako 5 araw para masolusyonan ang problema ko. Di tumambay ka sa bar? Joke. Joke lang, Julia. Gagawin ko ho yun kung pinapayagan akong lumabas ng tsuhin ko sa gabi. Kaso mahigpit siya kaya pagtapos ng school ko ay dyan ako sa Pasay pumupunta. Marami akong nakain. Si Julia ay sandwich lang ang in-order at yun lang ang kinain at saka juice. Thank you, Manong, sabi niya. Para saan, Julia? Na nagtiwala at naniwala ka sa kwento ng pangangailangan ko. Sagot niya. Paano kung masamang tao ako, Julia? Di lalong napariwara ka na. Kaya nga ang tagal-tagal kong pinag-iisipan bago ko lapitan ng isang tao. Ano bang itatawag ko sa inyo? Roger na lang ang itawag mo sa akin. Short for Rogelio.
Maya-maya ay sinabi niyang mag-shower muna siya sa banyo. Tumango lang ako at binuksan ko ang TV. Pang-adult agad ang hinanap ko. Kahit nagigil na kay Julia ay hindi ko ginawang tingnan siya habang andun siya sa loob dahil iniwan niyang bukas ang pinto. Nagpipigil naman ako at kinokontrol ko ang excitement sa sarili ko. Pero sino ba naman ang hindi ma-excite? Dalagang dalaga si Julia. Siguro na sa edad 20 pa lang ang tansya ko sa kanya. Mga ilang minuto pa ay lumitaw na si Julia mula sa CR. Nakabalot lang ito ng tuwalya. At dahil nga doon, ay litaw ang mga mapuputi niyang pinti at hita. Tapos noon, ay pumunta sa harap ng salaminto at kumuha ng suklay sa bag niya. At sinuklay ang mahabang buhok niya. Tamang-tama naman na pasigawang babae sa palabas sa pinapanood ko. Anong pinapanood mo, Manong Roger? Tanong ni Julia. Action movie. Maya-maya ay lumapit at umupo si Julia sa tabi ko para tignan ang palabas. Si Manong action movie daw. Action nga. Action sa kama, hindi ba? Biglang nahulog ang suklay sa kanyang kamay. Kinuha niya agad to. Yumuko siya at nakapalunok na lang ako nang masilayan ko ang masaganing niyang harapan. Pagtayo ni Julia, ay natuon ang tingin niya sa harapan ng pantalon ko, na hindi maitatago ang pag-umbok at nahalata niya yun. Nagtama ang aming mga mata at ginitian niya ako. Game na ako. Game na ho ba kayo? Sabi niya. Nabigla ako sa tanong niya. Sa totoo lang ay dapat eksperyensado na ako sa ganoong sitwasyon, pero biglang nakakapanibago dahil batang-bata tong papatulan ko. Nasa 40 na kasi ang edad ko. Ha? No. Game na ako, Julia. Sagot ko. Umupo si Julia sa tabi ko. Nagulat ako nang haplusin niya ang zipper ng pantalon ko. Doon na ako nawala ng kontrol. Hindi na ako makapagpigil. Hinakap at sinuyo ko na siya sa labi, patungo sa tenga at liig, at bumaba pa ng bumaba. Halos ibukas niya ng todo ang kanyang makinis na hita at napapasabunot pa sa puntong naaabot ko ang kanyang kiliti. Wala akong sinayang na oras. Nagpakasasa ako sa isang dalagang gumising sa aking natutulog na uhaw. Hanggang sa ilang sandali pa, ay tuluyan nang umuga ang matibay na kama. Halos mawala ng ulirat si Julia sa tindi ng tinatamasa. Wala tong nagawa kundi yumakap ng mahigpit sa akin habang pinagsasawaan ko siya. Hindi kami nagpapaawat sa isa't isa. Halos magmakaawa sa akin ng dalaga na kung pwedeng umulit pa kami ng ilang beses dahil nag-enjoy daw siya ng sobra. Kaya hindi ko na matandaan kung ilang beses naming narating ang rurok. Hanggang sa tuluyang bumagsak na lang sa harap ko ang hingal na si Julia. Ilang segundo lang ay gumulong siya sa tabi ko at napahiga. Nakatulog si Julia sa pagod. Gusto ko magmatulog ay hindi pwede. Kailangang alerto pa rin ako dahil hindi ko naman lubusang kilala si Julia. Kaya naupo na lang ako sa higaan. Ilang oras na sigurang lumipas na pinagmasdan ko lang ang mukha niya. Napakaganda talaga niya at ang sexy pa. Siguro kung hindi sa social climber, ay hindi siya aabot sa ganitong sitwasyon. Swerte ang magiging boyfriend o asawa nito kung sa pisikal na aspeto lang ni Julia. Pero mukhang mabait naman din sa tingin ko. Napasama lang sa hindi niya dapat sinasamahang barkada. Kailangan niyang magbago dahil isang pagkakamali ay maaaring wala nang magpaaral sa kanya. Naisip ko na may extra pera pa naman ako na itinabi ko na alam naman ni Mrs. na ipanglilibre ko sa inom sa kabarkada ko. Kaya ko pa ng isang 5K na session sa darating na araw na Sabado kay Julia kung gusto pa niya ako dahil uuwi si Mrs. Sandales sa probinsya nila. Napatingin ako bigla sa oras. Maski lumang oras pa ang usapan namin ni Julia at maski maibubuga pa ako ay kailangan ko nang umuwi dahil baka mauna pa sa akin ng misis ko sa pag-uwi ng bahay.
Naisip kong gisingin na si Julia para umalis na kami at nagmulat ang mata ni Julia. Nakita kong napangiti siya. Ang ganda niya maski bagong gising. Ikaw ha, Manong? Gusto mo pa ba? Actually, mahigit 1 oras pa ako sa 5 oras. Kaso kailangan ko nang umuwi, Julia. Ay, ganun ba? Tara ho, sabay na lang tayo mag-shower. Aya sa akin ni Julia. Sabay nga kaming naligo. Nagsabunan muna kaming dalawa. Tapos ay binigyan namin ng matamis na halik ang isa't isa at nagyakapan pa kami. Hindi namin nakalaing tuluyan pa kaming matatangay sa sitwasyon, kasabay ng pagbagsak ng tubig sa aming mga sarili. Ilang sandali pa ay tinapos na namin ang aming pag-shower. Habang nagbibihis kami ay sinoli ko na ang baterya ng cellphone niya. Hindi naman niya ikinabit yon kaagad. Bago kami lumabas, tinanong ko si Julia na kung sakaling magbabayad ba ako ulit ang 5,000, ay sasama ulit siya sa akin. Sige, Manong. Sasama ako ulit kung wala akong pag-asang makabuo ng 20K. I mean, 15K na lang. Sa Sabado sana kung pwede. Wala ang misis ko. Aba, good service siguro ako, Manong, no? Sulit ba? Pabiro ang tanong niya. Oh, hindi ba halata? Sagot ko. Sige po, ito ang cell number ko, kuya. Text mo lang 5K at alam ko lang ibig mong sabihin. Asahan ko sa Sabadong text mo, ha? Sumakay kami sa magkahiwalay na taxi palabas. Napapangiti ako habang nasa taxi. Dahil alam kong may pag-asa pa akong masundan na makapiling ko si Julia. At bukod doon, ay kakaibang experience ang naranasan ko ng araw na yun. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Sa mga gusto pa ng next episode ng kwentong to, ay huwag mahihiyang mag-comment down below.